Ina ni Miss Catherine Bernardo, abay sinasabing wasak ang puso matapos layasan ng kanyang anak. At pelikula or serye na gagawin ni Mr. James Reid and Miss Catherine Bernardo. Anong nangyari? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin ito dahil trending po ito ngayon dahil matapos nga pong mapabalita no, na ito pong si Catherine Bernardo at Bella. Sino ba si Bella? Babalik. Ito po inilabas ng Filipino Star ngayon. Sabi po ng balitang ito na nagbabalik telebisyon ng Asia superstar na si Miss Catherine Bernardo para sa romance mystery na Someone Someday, no? So, inanunsyo ng ABS-CBN ang mga pasabog nitong bago at nagbabalik na mga programa na dapat pakaabangan sa ng mga manonood this coming 2026 or ngayong 2026. Nagbabalik telebisyon si Asia superstar Catherine Bernardo para sa romance mystery na Someone Someday kasama sina James Reid at Maha Salvador. Kakaibang kilig at misteryo naman ang hatid ni na Joshua Garcia at Ivana Alawi sa Love is Never Gone, ang kauna-unang Pinoy TV series na kinunan sa Morocco. Magsasanib puwersa rin sina kapamilya action star Richard Gutierrez at Gerald Anderson para sa isang maaksyong bagong programa kasama si Bella Padilla bilang leading lady. Nagbabalik din si ABS-CBN former president host at actress Charo Santos Concho para sa bagong season ng MMK or Maalala Mo Kaya, tampok ang mga bagong kwentong tiyak na mapapaiyak at maghahatid ng inspirasyon sa mga manonood. Kakaibang kulitan naman ang hatid ni Luis Manzano sa pagbabalik ng kwelang game show ng kapamilya Deal or No Deal at Minute to Win It. Maliban sa kapanapanimik na plot twist na hatid ng FPJ Batang Quiapo Rojo at What Lies Beneath, di rin dapat palampasin at ang gaming or game-winning moments sa It's Showtime at Rainbow Rumble, pati na rin ang mga bago at kakaibang mga transformasyon sa Your Face Sounds Familiar. Samantalang paiinitin naman ng Asa Pamilya ang stage sa mga bagong musical experience na hatid nito sa mga bagong manonood. Di rin naman palalapasin ang bagong microdramas na magiging available sa iWant sa darating na ABS-CBN or this year 2026. Mapapalood ulit ang mga programa ng ABS-CBN sa Kapamilya Channel sa ALTV2 at Cable ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iWant. Patuloy namang mapapanood ang prime program nito sa A to Z habang available rin ang ilang palabas nito sa Netflix at Prime Video PH. Samantalang ang It's Showtime at Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0 ay nananatiling napapanood sa GMA. So yun po yung ilan sa mga bagong programa kasi 'di ba parang umalis na kasi sila sa TV5. So meron silang bagong parang TV station kung saan doon po nila ilalabas yung mga magagandang programa na meron sila ngayon. Kaya naman sinabing magbabalik na si Miss Catherine Bernardo and Miss Bella Padilla no, sa telebisyon. Kasabay nito, hindi pa man po na ilalabas yung programa no, na kung saan ay pagbibidahan nga nito pong si Mr. James Reid at saka po ni Miss Catherine Bernardo. Ay ang dami na po mga kuda mula sa mga reporters at mga manghuhula. Kasi sinasabi po ng ilan na ang tambalan daw di umano ni Catherine at James Reid ay hinuhula ang sasablay na urirat ng isang psychic tungkol sa kapalaran ni Catherine Bernardo ngayong 2026. Bagamat hindi nawawala sa mga balita noong nakaraang taon, hindi naman kasi naging ganoon kaaktibo ang aktres pagdating sa showbiz. Katunayan, ang nagmarka lang na proyekto niya last year ay ang pagiging judge niya ng isang talent reality show. Mas nag-focus din ang curiosity ng mga nagmamarisol sa kanyang love life at sa romansa niya kay Lucena Mayor Mark Alcala. Ayon sa nasabing psychic, napifeel daw niya na masaya ang kasalukuyang estado ng puso ng aktres. Ito
ay kahit maraming bumabatikos o hindi boto sa kanilang relasyon. Hirit pa nito, naka-vibes daw niya ng maraming pasabog ang aktres ngayong Year of the Fire Horse. So ito ang time na magbabounce back ang aktres. Tungkol naman sa tambalan nila ni James Reid, eto na, sa isang upcoming teleserye, anya hindi raw ito yung tipong magiging super successful na tatanggapin o tatangkilikin ng mga kafanian. Hirit pa niya, mix match daw o mismatch daw kasi ang dalawa kaya hindi ito magiging kasing tagumpay ng collaboration nila sa kanilang previous love team partners. So dahil dyan, syempre, this is now the high time for the fans of Miss Catherine Bernardo to prove na mali ang sinasabi ng mga sidekick na ito. Kasi nga hula lang naman yun eh. Kasi alam natin na kahit anong gawin po ni Catherine Bernardo, mapa-teleserye yan, mapa-movie yan, eh talagang ang daming sumusuporta sa kanya. Ang dami po talagang mga fan base itong si Catherine. Kaya napaka-imposible na hindi siya magiging super successful. So siguro sinasabi niyang super successful, hindi katulad ng pagiging successful na mga serye na meron po ang Katniel dati. Syempre, ano po ba ang ninyo, ang ine-expect po ninyo? Kasi ngayon, bago pa lang sila magka-love team. Galing sila sa magkaibang love team. Kaya naman yun po parang experimental para sa ABS-CBN. At ito rin po ay isang malaking comeback para kay Mr. James Reid matapos nga na parang naglaylo siya sa showbiz. And isa si Miss Catherine Bernardo sa mga tutulong sa kanya para umangat muli yung kanyang karera sa showbiz. Pero kasabay ng mga balitang ito ay meron din pong isang balita na ang pangit lang ng title kasi parang tapos ang pinaka picture na pinapakita ay si Miss Catherine. Kasi sabi po ng title, Ermat ni Catherine Bernardo, wasak ang puso sa paglayas ng anak. So parang kala mo si Catherine Bernardo yung naglayas. So sabi dito, wasak ang puso ni Mama Min Bernardo sa isa niyang anak. So hindi si Catherine. Na umalis, yung isa niyang anak matapos ang kanilang family reunion. Hindi si Catherine ang tinutukoy ni Mami Min sa kanyang IG post, kundi ang nag-iisa niyang anak na lalaki na lilipad muli kasama ang asawa at anak nito. Nakapost sa IG ni Mama Min ang video sa paghatid nito sa anak sa manugang ng kanyang apo. Maigpit ang yakap ni Mama Min na parang ayaw nitong pakawalan ng anak. Isinulat ni Mama Min sa caption ng post ang kalungkutan nito, "Another goodbye for my only son and his family. As a mother, it never gets easier. Masakit pa rin at di pa rin ako nasanay, but my greatest wish is for them to find true happiness as they continue building their own family. We'll patiently wait for another year, complete family reunion again, praying that when we reunite again, everyone is healthy, safe, and happy. Love always goes with you wherever you are." So ganito po yung puso ni Mama Mina, talagang kahit na alam natin na talagang darating sa punto ng buhay niya na hindi naman talaga niya forever kasama yung anak niya. Hindi pa rin siya nasasanay kasi every year talagang umuwi po yung kanyang only son para po mag-get together sila dahil nga vacation and the celebration of Christmas and a New Year, tapos dumaan pa yung birthday niya, diba? So nililinaw lang po natin na hindi po si Miss Catherine Bernardo ang naglayas. Kasi napaka clickbait kasi yung yung title, kaya pinaliwanag po natin sa inyo. Kaya abangan pa po natin ang ilan sa mga updates patungkol kay Catherine Bernardo. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!